Totoo bang may malas? Nakakagamot nga ba ang mga espiritista at albularyo? Nasa gamot at doktor lang ba ang kagalingan? Ano ang katotohanan at mga natatagong lihim sa Mapanlinlang na mundo? Alamin sa The 700 Club Asia. Magmula ng manganak si Shane sa kanyang pang-apat na anak, ay hindi naging maganda ang lagay ng kanyang kalusugan. Ayon sa mga doktor, may TB o tuberculosis si Shane. Binigyan po ako ng doktor ng gamot na dapat kong inumin. For 6 months po yon. Pero sa akin po kasi, medyo nalungkot ako dun sa result. Kasi nagtatanong ako sa sarili ko kung bakit ako nagkaroon ng ganung sakit. Dun sa iniinom kong gamot for 6 months, hindi ko siya natapos eh. Kasi more na umiinom ako ng gamot, more na nahihirapan ako huminga. Kumonsulta at nagpagamot si Shane sa iba't ibang albularyo sa pag-aakala na doon niya masusumpungan ang kagalingan. Ngunit sila'y nabigo at mas lalong lumalala ang kanyang mga karamdaman. Yung unang hilot sa akin, mas lalo akong naging worse. Kung ano niramdam ko, may hangin, may lamig sa katawan ko na umiikot, na hindi ko maipaliwanag hanggang ulo siya eh. Kala mo may mga bulati sa katawan ko na hindi ko alam eh. Nagpatuloy ang paghihirap ni Shane. Hindi na siya makagalaw sa kanilang bahay. Maging sa pag-aalaga sa kanyang pamilya ay pagsubok kay Shane. Nagkaroon ng tanikala ang demonyo sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng manifestation kasi after nun, ang dami ko pang nakikitang images eh. Halimbawa sa pader, kahit saan ako makakita, merong nagpo-form na image. Ang pangit na lumalabas. Para sa mga demonyo na hindi ko maintindihan. May maliliit, may malalaki. Sa kagustuhang gumaling, sinunod ni Shane ang mga bili ng mga albularyo. Ngunit walang umubra sa mga ito. Bagkus, unti-unti nitong hinihigop ang lakas ni Shane. Grabe, as in, lumuluha na ako, umiiyak na ako. Sabi ko, ayoko na nito. Sabi ko, Lord, ayoko dumating ka na. Nakasabit pa sa akin to. Kasi alam ko na, kasalanan. Pero para sa akin, kasi kaya ako ginawa yun. No choice talaga ako. Tita? Tita? Dali lang. Oh, Shane, halika. Pasok. Upo tayo. Di ba natin? Tita, tatanong lang po ako sa'yo. Andyan po po kayo sa'yo. Honey, Tintin. Anak, wala na. Asan ako? Ano ginawa mo? Pinagpasuggest ko na lamang ang aking nararamdaman at pinag-pre-order. Hindi po. Gusto mo ba? Sama kita. Gusto mo ba mawala yung nararamdaman? Oo, pwede po. Tao po! Tao po! Pumatok kami sa kanila, kina Pastor Netshore. Pinapasok nila kami. Pagpasok, iba na yung aura ko daw na nakita nila sa akin. So gusto nila akong ipag-pray that time. Then nung ipag-pray nila ako, si Pastor Netshore, tinanong ako, baka merong nakasabit sa'yo, kung ano man, meron na ibigay mo sa akin. Sabi niya sa akin ganun. Ang sa akin, nagdadalawang isip ako na ibigay yon. Ayoko siyang ibigay. Nagkakaroon ng battle sa isipan ko. Kasi yung ang takot na sa akin na baka anong mangyari sa akin kapag nawala siya sa akin. Yung tiwala ko talaga, ibinigay ko na rin talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw ang may bigay ng buhay ko, ikaw rin ang kukuha nito. Ikaw na po ang bahala sa akin. Habang pinagpe-pray over nila ako, parang may nagmamanifest sa loob ko na hindi ko maintindihan. Tapos nung pinag-pray na nila ako, parang may something na umalis. Gumaan talaga yung pakiramdam ko that time.
iyak ako ng iyak habang pinagpe-pray nila ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat sa'yo. Salamat. Kasi parang may lumabas. Ewan ko basta. Ang gaan talaga ng pakiramdam ko that time. Lumaya si Shane mula sa gapos ng kadiliman. Makalipas ang ilang panahon, muling nagpatingin sa doktor si Shane. Pagkita ko po doon sa result nung aking x-ray, umiiyak po talaga ako nang nakita ko yun. Kasi pagbasa ko, negative. Both lungs are cleared. Sabi ko, Lord, maraming salamat po sa inyo. Kahit ang husband ko, naiyak siya. Masaya siya that time. Kasi di ba sabi nila, at ang pagkakaalam ko din, once na nagkaroon ka ng sakit sa baga, para siyang peklat, para siyang sugat na magiging peklat. Kahit ilang beses kang mag-x-ray, naroroon siya. Makikita at makikita siya. Pero that time, praise God po kasi cleared po talaga. As in, yung lungs ko buong buo. Ngayon ay masiglang namumuhay si Shane kasama ang kanyang pamilya. Ang milagrong naganap sa kanya ay patunay na ang taong inilagay ang tiwala sa Diyos, kailanman ay hindi mabibigo. Walang imposible sa kanya. Lahat ng source sa kanya manggagaling eh. Talagang, siya lang yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung mga albularyo, wala silang kapangyarihan na magpagaling, kundi ang Diyos lang. You know, Jesus Christ not only heals, He delivers you from the power of darkness. And consulting with albularyo, spiritistas, or faith healers, and using their amulets can open the door to demonic influences. Throw all those anting-antings and orations away. Instead, turn your life to Jesus and let Him carry you from darkness to light. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming po salamat sapagkat tunay na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Walang bagay na nakapangyayari, Panginoon, nang hindi niyo po pinahihintulutan. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang mga taong mayroong mga karamdaman ngayon, Panginoon. At ang mga taong wala pang pag-asa, Panginoon, sa kanilang buhay. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong mga pangako ay nagbibigay ng pag-asa sapagkat ikaw lamang ang tanging daan. Ikaw lamang, Panginoon, ang katotohanan. Wala na pong iba. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito ay tunay nga na kami nananampalataya. Sinusuko namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Mula ngayon, kayo po maghari sa aming puso bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At isulat po ninyo ang aming mga pangalan sa iyong aklat ng buhay. Mula ngayon, Panginoon, kayo po ang maging Panginoon ng aming buhay. Kayo po ang maghari. Hindi na po kami ang masusunod, kundi kayo po ang gumabay sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. If you prayed with us to receive Jesus, please call us. We want to pray for you and tell you more about His power to set you free and bless you. Our hotline is 737-0700. You can also text us at our smart number 0949-888-8001 and Globe 0917-406-5001 and Sun number 0925-300-3000. We'll be right back. May sakit ka ba? Gusto mo bang gumaling sa iyong karamdaman? Makakatulong ang librong isinulat ni Hiram Pangilinan na Healing is Yours. Ito ay aming ibibigay ng libre sa unang 10 texter na makapagbibigay ng tamang sagot sa aming mga tanong. Gumaling ang kanyang sakit na skin asthma nang minsang manood siya ng TV. Sino siya? A. Shane Lacson. B. Joel Solona. C. Danilo Almendral. Kung alam na ang sagot, mag-text na. Nasa gamot at doktor lang ba ang kagalingan? Naawa din ako sa kanya kasi lagi siyang kinakati. Pagkakausap mo siya, kati siya ng kati. The issue of stuckness, yung hindi sila marunong mag-away. I teach them how to fight. Not to fight for their own right, but to fight for their relationship. At the end of the day, dapat ang panalo hindi ang isa. Dapat panalo ang dalawa. Pangalawa, may mga issues sila while growing up. Dapat ayusin nila ang kanilang sariling issues. Sometimes we look at people as someone who will complete us. Mali.
ayusin natin ang ating relationship sa Diyos at yung mga issues natin ay ating dalhin sa Kanya. Pagpapatawad, we have to remember that forgiveness at the end of the day is an issue not between you and your husband. It is an issue between you and your God. As God has forgiven you, dapat tayo ay magpapatawad din ng lubos-lubos. Forgiveness is also a choice that we make. You don't forgive when you feel like doing it. You do it because it is the right thing to do. Ang forgiveness then is an act of self-care. Kung hindi ka nagpapatawad, you are creating toxins sa katawan mo. May mga times na you have to say, Lord, I forgive him whether he will change or not. But the good thing is, ito yung good news eh. The moment na ikaw ay nagbago, the people around you will begin to change as well. And that is the miracle. So, ang forgiveness is endless. Pero ang pagtitiwala ng asawa mo is something that he has to earn. Magkaiba yan. Una ang Panginoon. Ang mag-asawa na seemingly hopeless, pag lumapit sila sa Panginoon, there can be healing and restoration. And in fact, they can even bring their relationship to the next level of health and growth. Pangalawa, dapat merong acknowledgement na pareho tayong nagkamali. Pareho tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sa bawat isa so that our relationship will be healed. Pangatlo, the importance of a church or a Christian community na dapat meron na gumagabay at meron mga tao na alam mo na magandang relationship and you learn from these people at kung ano nakikita mo, ito ay ginagaya mo. Una-una sa lahat, dapat ang pangliligaw ay hindi natatapos. Kahit maayos kayo, continuous ang panliligaw. Pero kung kayo ay nagkaproblema na, unang-una sa lahat, dapat malaman ano ba ang punot dulo kung bakit kami nagkaroon ng problema. Ito ba ay hindi kami marunong mag-communicate sa bawat isa? Pangalawa, magkaiba ba kami ng love language? Halimbawa lamang, ang love language niya ay lambing. Ikaw naman ay acts of service. Hindi kayo nag-match. Minsan ang feeling nyo, hindi ka mahal, hindi mo siya mahal. So you have to adjust to each other's love language. Kailangan nyo rin pag-usapan kung paano nyo gagawing matamis ang inyong relationship. Kayong dalawa pa rin ang focus. Hindi kinukuha ng bata ang lugar ng asawa sa iyong buhay. Sabi nila, ang nanay daw ang ilaw ng tahanan, ang tatay ang haligi. Parang minsan ang ibig sabihin ng haligi ay provider, hindi lamang provider. Dapat ang spiritual leadership ay nagsisimula sa tatay. Pangatlo, yung kanyang emotional connection. Kahit sila'y pagod, na hindi excuse na sila'y busy o walang ginagawa to spend time with their children. Sa kanilang asawa, na dapat malaman, you are my priority. Isang paalala rin sa mga tatay na mayroong mga dalaginding. Kadalasan ang hinahanap ng kanilang mga dalaginding pag naging dalaga ay ang lalaki na ang trato ay katulad ng trato ng tatay nila. Ang misis ay merong ibang unique na lambing. Ipagpatuloy nyo. Sometimes ang mga nanay should also let go of masyadong tutok sa mga bata para may lugar ang tatay na mag-take over as well. And at the same time, sa mga asawa nyo na siya ay, let's say, may problema. Pag uwi niya, instead of nagging, pag ginabi, sabihin mo, oh, kayong ka lang, kayo na pa kitang hinihintay kasi may iced tea ka dito. At the end of the day, makikita niya, merong tunay na transformation. And when the wife begins to change, the husband will change as well. When the parents will begin to change, children will change as well. Ito ang multiplier effect ng pagbabago ng isang tao. Coach, di ko talaga kaya. Di, kaya mo yan. Matagal na yata nagbaboxing yan. Mas malakas ka doon. Ito ang dapat mong gawin. Jab straight hook, tapos iwasan mo siya. Okay? Okay, go, go.
Madalas na mataas ang sikat ng araw sa Metro Manila. Tuwing ganito ang lagay ng panahon, hirap si Joel sa kanyang fieldwork dahil sa kanyang skin asthma. Mahigit 10 taon na niya itong tinitiis. Stress sa trabaho at pagkamatay ng kanyang ama ang sanhi ng karamdaman niyang ito. Nakakadiri ka ang tignan. Nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, hindi ka pleasing sa mga tao. Nag-decide ako na mag-resign para maiwasan yung stress. I thought nung mag-resign ako, mawawala yung skin asthma. Nung wala naman ng trabaho, doon naman siya nagkakaroon ng stress. Naawa din ako sa kanya kasi lagi siyang kinakati. Pagkakausap mo siya, kati siya ng kati. Pagpahid ng ointment sa kanyang balat ang payo ng doktor upang maibsan ang pagkati at paglala ng kanyang mga pantal. Sa kasamaang palad, walang tumalab na lunas dito. Halos lahat na ay sinubukan ni Joel upang gumaling ang kanyang asthma. Nag-herbal ako. Tinry ko din yung acupuncture. Hindi naman din gumaling. Gumala lang. Minsang nanonood si Joel ng The 700 Club Asia. Isang panalangin ng paggaling ang inangkin ni Joel. Upon praying, sabi niya, meron diya somebody at mayroong skin allergy. Tinanggap ko yung healing touch at nagpasalamat ako. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Joel na unti-unting nanunuyo ang kanyang balat at gumagaling ang mga sugat nito. Talagang inano ko yung salamin, talagang tingnan ko, wala na yung rashes. Sabi ko, magaling na ako, Lord. Sabi ko ganyan. Tuwan-tuwa ako. Hindi na ako naglalagay ng mga lotion, hindi na ako allergic sa sunlight kasi kahit nasaan ako pumunta, kahit walang payong, pwede akong maglakad dahil hindi naman ako nagtitrigger ng allergy. Tapos hindi na nakakaya sa mga tao. Wala nang makitang sugat at pantal sa balat ni Joel. Mas produktibo at epektibo siya sa ngayon sa kanyang bagong trabaho bilang isang negosyante. Maganda na ngayon ang balat niya. Nakilapansin ko nga na hindi na nga siya nagkakamot-kamot. Wala na siya mga nilalagay. Sa lahat na patunayan ko na wala imposible sa Diyos na pagka hiniling mo, inangkin mo yung kagalingan niya, kumikilo siya sa buhay mo. So yung mga tao nagsasabi na no hope daw sa skin asthma, pero kay Lord merong hope. Alam mo Peter, sabi ng mga nakakapanood sa atin, gusto ko rin yung mga healing na yon. Ang problema lang kung yan ay pwede rin sa akin. Sa totoo lang, ang healing po ay para sa atin po yan. Sa lahat ng mananampalataya, sapagkat ang sabi ng Panginoon, nothing is impossible with you. At ang Panginoon dumating, He came to preach, to teach, and to heal. Tama yan, Alex. And that's the reason why, you know, Alex and I, we are so excited every time we reach this portion to pray for you. Because we know we come to a God who is alive. He's a God who wants to heal you. It's His will that you be healed and have an abundant life. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you that you yourself said, the enemy only came to steal, kill, and destroy, but I have come that you may have abundant life. So Lord, even now we speak your healing unto all those who have the faith to receive what you have in store for them so that they may have an abundant life in the name of Jesus. That abundant life is found in no other name other than the name of Jesus. So it is the name of Jesus that we declare your healing. The healing of the Lord has come to your body in the name of Jesus. Cancer of the lungs, stage 3, you cannot stay in that body. You need to go now in the name of Jesus. There's someone with a lump on the upper portion of your left leg in your thigh. That lump has to go now in the name of Jesus. Someone also with severe skin allergy, that allergy needs to go in the name of Jesus. Someone with pancreatic cancer, you can no longer stay in his pancreas, you need to go in the name of Jesus. Receive your healing. The Lord has healed you now. Thank you, Lord. We just receive it in Jesus' name. Thank you, Lord. Merong isang lalaki na taga Bloomingtreet at siya ay humihiling ng kagalingan para sa kanyang sakit. In the name of Jesus, receive your healing. Meron ding isang babae na siya ay taga Pagbilao, Quezon. At meron siyang karamdaman patungkol sa kanyang tiyan at siya ay nananalangin. And the Lord has decided to heal you. Receive your healing from the Lord, you woman from Pagbilao, Quezon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. If you experience the miraculous healing touch of God, please call us so we can thank and rejoice with you. We want to glorify the name of Jesus in your life that He has healed you. Our hotline is
0917-406-0700. You can also text us. Our smart number 0949-888-8001. Sa Globe, 0917-406-5001. And Sun number 0925-300-3000. We'll be right back with another inspiring healing story after these reminders. Totoo bang may malas? Papatayin na kita ngayon, attorney. May tama ako dito. Time Horizon Events, in cooperation with Partners in Christ Foundation, presents Music for Life Philippines, a benefit worship concert for the scholars of Real Life Foundation with Juan Walker featuring Regine Velasquez. Join us on March 4, 2017 at 7 p.m. at the Monochrome New Valley, Santa Rosa, Laguna, and witness a night of worship and testimonies as we take the call to change a life, change the nation. Like us at Music for Life Philippines on Facebook and Instagram, or call 0977-855-1211 for more details. May sakit ka ba? Gusto mo bang gumaling sa iyong karamdaman? Makakatulong ang librong isinulat ni Hiram Pangilinan na Healing is Yours. Ito ay aming ibibigay ng libre sa unang 10 texter na makapagbibigay ng tamang sagot sa aming mga tanong. Gumaling ang kanyang sakit na skin asthma nang minsang manood siya ng TV. Sino siya? A. Shane Lacson. B. Joel Solona. C. Danilo Almendral. Kung alam na ang sagot, mag-text na. Ang tatay namin, magaling mag-inom. Hindi talaga siya naghahanap ng trabaho. Naging challenge sa amin yun. Siyam na magkakapatid sina Danilo at hindi naging madali ang buhay para sa kanila. Yun ang naging dahilan kung bakit din nangarap yung kapatid namin panganay na babae. Sa kabila ng kahirapan, nagsumikap ang kapatid ni Danilo upang magtrabaho habang nag-aaral. Di naglaon ay nakapagtapos siya ng kolehiyo. Ngunit ang pangarap niya na makagraduate ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa 8 pa niyang mga kapatid, kaya naman nagtulong-tulong sila upang makapagtapos ang bawat isa. Kung ano yung pantalon at tsaka polo na ginamit ko, ang ginamit ko sa loob ng 4 na taon, walang palit yun. Hindi nga naging hadlang para kay Danilo ang kahirapan upang makapagtapos ng kurso sa pagpipiloto. Subalit, hindi nagamit ni Danilo ang kanyang pinag-aralan dahil sa isang aksidenteng nagdulot ng problema sa kanyang tenga. Patuloy ang kanyang determinasyong makaahon sa kahirapan, kaya naman sumubok siyang mag-apply ng iba't ibang trabaho sa iba-ibang bansa. Nakatatlong kuwan ako na ako'y napeke. So walang nangyari, hindi ako nakapag-abroad. Sa gitna ng hindi magagandang pangyayari sa kanyang buhay, nakilala niya ang isang babae na nagpatibok ng kanyang puso. Kahit wala akong trabaho, naglakas ako ng loob na sabi ko, pakasal tayo. Dahil ang kwan ko is, may trabaho siya, ako wala, makakasurvive ako, yun ang nasa utak ko. Mahal ni Danilo ang kanyang asawa, kaya bagamat ganoon ang perspektibo niya ng magpakasal, ninais niyang makapagtrabaho upang maitaguyod ang pamilya. Bakit ka pa nag-aaral kung wala kang pakinabang sa buhay? Masakit sa isang nag-aral. 500 piso ang naging puhunan ni Danilo upang mag-angkat ng tinapa at ibenta sa mga opisina. Maganda ang kanyang kita. Hanggang sa maudlot ito bunga ng isang aksidente. Buhat-buhat ko doon sa loob na ng opisina na yon. Biglang nabutas yung kahon, ay bumigay yung tinapa sa sahig. Pinulot ko yun, pero amoy yun. Aircon yung opisina na yon. Nagkataon na naando doon yung pinaka-director ng opisina na yon. Nagalit, nabanda ako ngayon, so hindi na ako pwede magtinda. Sunod-sunod man ang kamalasang nakakasalubong ni Danilo, isang imbitasyong dumalo sa isang Christian church ang natanggap niya mula sa kanyang bayaw. Kami naman, pupunta doon, a-attend sa umaga, pero pagkatapos nun, didiretso pa rin kami sa simbahan na nagisnan. Pero hindi talaga ako kaagad-agad nagpatuloy doon. Hanggang sa isang gabi, sa pagbisita niya sa kanyang bayaw,
Kita ko yung tricycle na naka-park doon sa may pintuan ng bahay nila. Sabi ko, kanino bang motor ito? Hindi ko naman alam na yung pala ay doon sa tagaroon sa lugar na yon. At yung palang tao na yon, yun pala supplier ng shabu doon at siya pala yung hari-hari doon. Sabi niya, sino ka ba? Mamaya, kukuhanin ko ng buhay mo. Sa pag-uwi ni Danilo, panganib pala ang nakaabang sa kanila. Hindi ko alam na kami pala'y inaabangan pala talaga doon sa dulo. Bigla siyang ako sa harapan ko, ang sabi niya sa akin, papatayin na kita ngayon, attorney. May tama ako dito. Noong mahawakan ko yung kutsilyo nung siya namang pagsaksak no, isa sa akin. Pagsaksak ng ganyan, nailagan ko, ibinalik niya, tumama dito. Pagtakbo ko, tinamaan naman ako dito sa likod. Sasaksakin ako, tumihaya ako. Doon lang umalis yung lalaki na yon. Nung ako'y nakahiga na sa kuwan, sabi ko, Panginoon, hindi pa ngayon ang oras ko. Alam kong mayroon kang malaking gagawin. Doon ko talaga tinanggap na ang Panginoon, talagang pagtanggap na talagang isinuko ko yung sarili ko sa Kanya. Dinala siya sa ospital at sa himala ng Diyos ay gumaling. Kasunod ng pagsuko niya ng buhay sa Panginoong Hesus ay ang pagbuhos ng pagpapala sa kanyang buhay. Natuto siyang mangontrata ng sprinkler installation sa mga mall at milyon-milyon nito ang dumating sa kanya. Ngayon ay nakabili na sila ng sariling bahay at mga sasakyan. Ang mga biyayang natatanggap ni Danilo, ibinabahagi niya rin sa iba. Ilang bata din ako, hindi ko nasasabihin kung ilan. Ang ginagawa ko niyan, pagka yung opening ng klase, kasama ko sila. Ako mismo ang kasama nila para mamili ng kanilang mga gamit. Meron akong yung mga tuition, sinasagot ko yun. Nag-aaral po ako ni Ninang para maging maayos ang buhay ko paglaki ko. Mga binago ng Lord sa buhay ng asawa ko. Hindi na siya masyadong magagalitin. Unlike before, naging mapagmahal na asawa. God provider siya. Dahil naunawaan ni Danilo ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, maging ang nakasaksak sa kanya ay pinatawad na niya. Ano kaya kung balikan ko yung tao na yun at pasalamatan ko pa? Dahil siyang ginamit ng Diyos para makita sa mukha ko na kahit kailan hindi ako pinabayaan ng Diyos. Wow, Alex, looking at the life and the family where Danilo lived in, you can see one trial after another. Siguro, that can cause someone to just surrender and give up. But may plano ang Diyos para sa buhay ni Danilo. Totoo. At katulad ng ilang mga biblical characters, lalo na si Joseph, talagang merong mga matinding mga pagsubok eh. Kasi tayo nasa spiritual warfare eh. You cannot win without a battle. Amen. Kailangan pagtagumpayan natin dyan sapagkat yan ang nakikita laman ng puso mo eh. Kapag dumating ka sa crisis, sino tatawagan mo? Sino ang pagtitiwalaan mo? Sarili mo, ibang tao o ang Diyos? Amen. Siyempre the Lord. Thank you, Lord, for all the wonderful stories we shared today. It's true what your word says. The thief, Satan, comes only to steal, kill, and destroy, but I, meaning Jesus, came that you might have life and have it to the full. John 10:10. Mapanlin lang po ang mundo at mistulang naghahari pa sa mundo si Satanas. Pero ang katotohanan, ang tagumpay at kaligtasan ay na kay Jesus na siyang hari ng mga hari. Diyos na makapangyarihan sa lahat-lahat. Amen. So choose life, life that is full and eternal. Choose Jesus, the way, the truth, and the life. Laging tandaan, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. See you next time. Amang lango sa tuwina. Anong epekto nito sa mga anak? Saan hahantong ang pagiging lango sa alak at iba pang bisyo? Dahil sa kabiguan sa buhay, nagpakalango sa alak. Saan ito magwawakas? Ang kabuuan ng kanilang kwento at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway. Dito lang sa The 700 Club Asia.